Okay, isang pagpalang araw ulit sa ating lahat mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry na patuloy na magpapahayag sa atin ng salita ng Panginoon. Muli tayo mag-aral ng salita ng Diyos mga kapatid at ipagpatuloy natin yung ating pinag-uusapan. Meron po tayong series tungkol sa impyerno at ito po ay episode 68. Medyo mahaba na rin yung ating pinag-uusapan at mahaba na rin yung ating naging lesson. So, nandito pa rin po tayo sa impyerno. At ang natapos nating nakaraang lesson ay napatunayan natin yung mga pupunta sa impyerno, yung mga pangalan ay hindi nakatala sa aklat ng buhay. So, dapat magpatala po tayo mga kapatid. Ngayon, dagdagan natin. Sino-sino pa ba yung makakarating doon sa impyerno. So dagdagan natin pa. So pag-aralan natin muli ang banal na kasulatan. So buksan natin ang ating banal na kasulatan doon sa Pahayag 20 verse 10 to 13 o 10 to 14. So basahin po natin mga kapatid. Ang sabi rito, ang diablong nandaya sa kanila ay tinapon sa lawa ng apoy na asupre na siya din pinagtapunan ng mga halima, mga bulaang propeta. Magkakasama silang pahirapan araw-gabi magpakailanman. Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti at nakaluklok doon, ang nakaluklok doon. Naparam ang langit at ang kanyang ang langit at ang lupa sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Verse 12, at nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak. Binuksan ang aklat na binuksan ang mga aklat, binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gayang nasusulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang patay, nasa kanya inilabas din ng kamatayan at ng Hades, ang mga patay na nakalagak sa kanila. Hinatulan din ang lahat ayon sa kanilang mga gawa. Pagkatapos ay tinapon sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang Hades at ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. So pag-usapan natin ng konti mga kapatid, yung Hades na nabanggit dito. Ano ba yung Hades? At paano ba nakakarating sa Hades ang isang tao? At ano ba meron doon sa Hades? So, isang kwento na sinabi ng Panginoon dito sa aklat ng Lucas, chapter 16, verse 19 hanggang 31. So, dito nabanggit ng Panginoon ang tungkol sa Hades. At inilarawan dito kung ano itsura ng Hades at higit sa lahat kung sino yung mga pumunta doon sa Hades. At kung mapapansin natin ito, ang mga nangamatay pala, hindi agad siya diretso sa langit. So meron palang isang lugar kung saan ay kinahantungan ng mga patay. Kaya sabi rito sa binasa natin verse 13, iniluwa ng dagat ang lahat ng mga patay na sa kanya, inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nakalagak sa kanya. So kung papansin natin, merong laman yung Hades ng mga patay. At ito pala yung lugar ng mga patay at kung paano makarating dito sa lugar na ito, malamang ang dapat mangyari, mamatay muna ang bawat isa sa atin. Pero marami tayong naririnig, bukang bibig lang marami. Ang kapag namatay na, ang laging bibig ng ang salitang naririnig natin sa mga lamay o sa mga namatayan, nasa langit na si pare o nasa langit na si mare. Tahimik na yung buhay niya. At higit sa lahat ay kapiling na siya ng Diyos. So yun yung kalimitang naririnig natin. At nagiging pampalubag loob do sa mga namatayan. Pero kung mapapansin natin, hindi pala yung pampalubag loob, pandaraya, at lalong higit na magiging dahilan yon para yung susunod na mamamatay sa pamilya
ay hindi rin magkaroon ng idea at hindi rin hanapin kung paano makarating sa buhay na walang hanggan, kasi akala nila pag namatay na diretso na sa langit. So hindi muna, meron munang Hades. So bigyan natin ng pagkakataon itong sinulat ni Lucas na sinabi ng ating Panginoon noong pinahayag niya ang tungkol sa mayaman at kay Lazaro. So basahin natin chapter 16 verse 19 to 30. Samahan niyo ako mga kapatid. Verse 19, sabi rito, may isang mayaman nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana pagkain araw-araw. May isa namang pulubi nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, at nakahundusay sa pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong mahuhulog lamang mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing, at sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at natanaw niya sa malayo si Abraham kapiling ni Lazaro. Verse 24, at sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan niyo si Lazaro at isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro may nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon, inaaliw siya rito samantalang ikaw ay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po ang mga Abraham, ipinamamanhi ko sa inyo na papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat mayroon akong 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga niyo siya upang babalaan sila, at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila na ang sinulat ni Moses at ng mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Verse 30, hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya ng mayaman. Ngunit kung pupunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. At sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. So may Hades, may lugar ng mga patay. Ang nabanggit nga rito, meron 2 tao, isang mayaman at isang mahirap. Pareha silang namatay at dinala sila sa Hades. At kung titingnan natin dito, ang lugar ng Hades ay may tinatawag nating 3 bahagi. Unang bahagi ay ang itaas na bahagi. Ang sabi nga rito ay kasama si Abraham. Ito yung tinatawag na Abraham's bosom. Sa ang ibang katawagan dito ay paraiso kung tawagin. Kaya nga kung tayo ay maniniwala doon sa banal na kasulatan, makikita natin dito na yung lugar na ito ay lugar ng pinaglalagakan ng mga patay. At yung mababang bahagi, ang tawag dito, ay Tartarus o lugar ng pagdurusa. Kaya nga doon sa mga tao na nagpasasa lamang sa ibabaw ng lupa, katulad ng mayaman, sila yung mapupunta sa lugar na ito. At ang sabi nga, ito'y lugar kung saan ay nagdurusa yung isang tao doon sa Hades. At ang isa pang bahagi, bukod doon sa upper portion o lower portion, sa taas ng bahagi o babang bahagi, ay merong isang bahagi doon na isang malaking bangin na siyang nagiging dahilan kung bakit hindi magkaroon ng lipatan. Kung ikaw ay nasa paraiso kasama ni Abraham o yung tinatawag na Abraham's bosom,
hindi ka pwedeng pumunta doon sa paghihirap, doon sa Tartarus kasama ng mayaman. Kung ikaw naman ay nasa Tartarus, hindi ka pwedeng makarating doon sa Abraham's bosom. So merong isang malaking bangin na siyang nagdi-divide doon sa lugar ng Hades. Kaya nga kung mapapansin natin, may mga senaryo dito na hindi natin namamalayan na yung palang mga namatay habang naandito pa sila sa Hades, magkakilala sila. Ang iba ito kapag nasa langit na tayo. Pag nasa langit na tayo, hindi na tayo para bang binago na tayo, wala na yung luma, hindi natin alam kung ano yung klaseng isip natin doon. Pero kung titingnan natin, kilala natin ang Panginoon that time, kung makakarating tayo sa heaven, at higit sa lahat, alam natin kung paano magpuri. Yung mga natutunan natin dito sa lupa, na pagpupuri ay siyang gagamitin natin sa harap ng trono ng Diyos. Ang sabi nga, nagpupuri sila sa harap ng trono araw-gabi. So, ibig sabihin, yung mga taong magkakaroon ng karapatan sa buhay na walang hanggan, marunong magpuri sa Diyos. So, tingnan natin. So, isa-isahin natin. So, ang inilarawan ng Panginoon dito, nung namatay yung dalawa, napunta sila sa Hades. Kaya nga pinag-uusapan natin dito kanina, ayon sa Revelation 20, yung mga patay nila iniluwa at hinatulan ang bawat isang nakalagak doon sa Hades, and then saka itinapon sa apoy yung mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. So, ang sabi rito, namatay ang pulubi at dinala ng anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing, at sa gitna ng kanyang pagdurusa, ito'y tungkol sa mayaman, sa Hades, tumingala ang mayaman at natanaw si Lazaro, kapiling ni Abraham. So, ibig sabihin, tumingala. Ang kalalagayan nitong mayaman ay nasa mababang porsyon. Para bang kung titingnan natin, merong lower and upper portion. Kasi kung hindi ito tumingala, malamang at nakita ng mayaman si Lazaro doon sa malayo, nasa baba rin itong portion ng Abraham's bosom na tinatawag o yung paraiso. Kaya nga dito sa sitwasyon na ito, tinitingnan natin ngayon sa kanyang pagtingala, natanaw niya si Lazaro kasama si Abraham. Kung titingnan natin, sabi ko nga kanina, kapag pala namatay ang isang tao at kasalukuyang naandun ka pa sa Hades, kilala mo yung tao na nakilala mo dito sa lupa. Kasi itong si Lazaro, kilala ng mayaman na namumulot lamang ng mumo sa kanyang hapagkainan para ito ay mabuhay. Kaya nga kung kilala rin ng mayaman si Abraham, malamang nakakarinig din ito ng kwento tungkol sa mga ninuno natin, sina Abraham, sina Moses, sina Noah. Malamang nakarinig din ito. At hindi natin alam kung bakit niya kilala itong si Abraham. Pero si Lazaro, obviously na makikilala niya dahil nga namumulot ito ng makakain sa kanyang hapagkainan. So nakita natin, nung tumingala ang mayaman, nasa lugar siya ng pagdurusa. Kaya sabi nga rito, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman. So yung mababang bahagi ng Hades, ito'y isang lugar ng pagdurusa. Malamang may apoy na rito kasi nga doon sa bandang huli, sabi, sa verse 27, ang sabi rito, at sinabi ng mayaman, kung ganyan po amang Abraham, ipinamamanhi ko si Lazaro papuntahin niyo sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y meron pang 5 kapatid. Babalaan niyo sila upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Yung lugar ng pagdurusa ay yung nasa mababang bahagi. At yung sabi nga, yung maliit na amount ng tubig sa dulo ng daliri ay makakapagpaginhawa na sa isang tao na nandoon sa mababang bahagi ng Hades, do sa lugar ng pagdurusa. Kaya nga, kung titingnan natin,
hindi ka pa nakakarating sa impyerno kasi wala pa yung judgment day. Kasi bubuhayin itong mga nasa Hades. Bubuhayin ito, saka ito hahatulan. Lahat ng gumawa ng mabuti at masama, lahat ng nangamatay ay muling mabubuhay. At ang sabi nga, yung mga tao na nasa kaparusahan, kung dito sa lugar ng Hades ay nandun ka na sa pagdurusa, ang diretso niyan sa impyerno. Pero kung ikaw ay nandun sa paraiso, doon sa Abraham's bosom, kasi namatay ka na may pananalig sa Diyos, doon ka sa pupunta sa langit. Kaya nga yung laman ng Hades, lahat yan ay huhusgahan ng Panginoon. Pwedeng guilty o pwedeng not guilty. Kaya nga titingnan natin at pagpapatuloy natin, ang sabi nga rito sa verse 24, sumigaw siya, ito yung mayaman. Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan niyo si Lazarus na isawsaw sa tubig ang kanyang dulo ng dariri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. So, sa mababang bahagi ng Hades, pag tayo namatay at ang naging sanhi ng kamatayan natin, o namatay tayo ng kahit anumang naging sanhi, pero nung tayo nabubuhay, tayo ay nagpasasa lamang sa ibabaw ng lupa. So, dito yung kahinatnan. Wala pa sila sa impyerno, naghihirap na sila sa apoy. So, yung Tartaro, parang Tartaros ay parang introduction po mga kapatid ng impyerno. At yung paraiso, parang introduction ng heaven. Kaya nga yung mga nanampalataya, pansamantala, para na silang nasa heaven kapag sila ay nangamatay. Makakapiling nila si Abraham, nasa paraiso. At dito rin dinala ng Panginoon yung mayaman. Kaya nga yung magnanakaw, sorry. Ang sabi nga doon sa nung siya nakapako sa cross, ang sabi, at ngayon kakasamahin kita, ngayon din isasama kita sa paraiso. So itong Abraham's bosom, ito rin yung paraiso, ito rin tinatawag na ikatlong langit o yung tinatawag na third heaven. Kaya nga sa atin, kung meron tayong pananalig, maliwanag na makikita natin itong bagay na ito. Kung hindi tayo mananampalataya, hindi natin alam na ang Hades pala may lugar na paghihirap at may lugar din na kaginhawahan doon sa itaas na bahagi ng Hades. Kaya nga ang sigaw ng mayaman, isawsaw yung dulo ng daliri. Imagine niyo yung amount ng tubig na makukuha lamang ng dulong daliri. Sapat na para siya ay palimigin. At ang sabi nga rito, kasi siya ay nakasawsaw. Ang sabi, doon sa, ang sabi nga, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. So, may apoy. Para bang ang hirap yata ng kalalagayan nung kung tayo minsan nauuhaw, kulang sa atin ng isang baso. Uhaw lang yun. Pero ito dahil sa sobrang hirap, kahit yung pinakamaliit na amount ng tubig na nasa dulo ng daliri, ma-appreciate mo. Kasi sa sobrang hirap ng iyong kinalalagyan. So, yung mga tao na ito yung mga taong hindi nakinig na sa ating Panginoon, sa sinalita ng ating Panginoon. Kaya nga yung mga nagpasasa sa ibabaw ng lupa, naging mayaman, naging sikat, at hindi nakakilala sa Panginoon. So ito yung mga taong pwedeng mangyari din sa kanila, katulad nangyari dito sa mayaman. Okay lang na maging mayaman kung kilala mo ang Panginoon at nagpupuri ka sa Panginoon, naglilingkod ka sa Panginoon. Okay lang po yun, hindi masama. Okay lang din ang sikat kung kilala mo rin ang Panginoon, naglilingkod ka sa Panginoon, nagpupuri ka sa Panginoon. Okay lang po yun. Pero kung ikay naging mayaman, naging sikat, at hindi mo nakilala ang Panginoon, hindi ka nagpupuri sa Panginoon, hindi ka naglilingkod sa Panginoon, ni hindi mo natanggap yung salita ng Panginoon, so posibleng ganito yung kahinat na ng bawat isa. Katulad ng mayaman. Kaya nga yung kahirapan ng mayaman doon sa lugar ng Hades, ang dahilan ay may apoy na pala siyang pinaglalagyan. So nakalagay na siya sa apoy. Wala pa yung final judgment ng ating Panginoon. At ang sabi nga rito, tinugon siya ni Abraham. Sa verse 23, sa verse 25, sabi rito, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, anak,
Alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon ay inaaliw siya rito. Inaaliw siya rito samantalang ikaw ay nagdurusa. So, yung pagpapasasa lamang sa ibabaw ng lupa nung ikaw ay nabuhay, ito po yung naging problema ng mayaman. At hindi po naman issue yung hindi po issue yung pagiging mahirap. Kung bakit nandito lamang itong mahirap nito, ito'y walang ibang inaasahan kundi ang Diyos para mabuhay. Yung lumalaglag sa hapagkainan ng mayaman, ito yung pag-asa niya sa Diyos. Kasi doon sa aklat ng Mateo, sabi ng Panginoon doon sa pangangaral niya sa bundok, sa Mateo 5:3, ang sabi, mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. So ito yung mga taong nabuhay na walang inaasahan talaga kundi ang Diyos. Para bang ito yung mga taong kahabag-habag. Pero kung ikaw ay naging mayaman at ikaw ay hindi nakakilala sa Diyos, hindi ka umasa man lamang sa Diyos. So posibleng ito yung nangyari doon sa mayaman. Kaya nga nung sumigaw si Amang Abraham, sabi, anak, alalahanin mo nagpasasa ka sa ibabaw ng lupa nang ikaw ay nabubuhay. So tayo ba mga kapatid ay katulad nito? At pag namatay tayo, baka hindi natin mamalayan na tayo ay papasok pala doon sa Hades, na ang destination ay hindi sa paraiso, kundi doon sa apoy, doon sa kung saan nagdurusa ang mayaman. So, ang sabi nga rito, ang dahilan kasi kung bakit hindi pwede, sabi doon sa verse 26, sabi ni Abraham, higit sa lahat, iniligay sa pagitan natin ng isang malaking bangin upang ang mga nariyan ay hindi makaparini at ang mga narini hindi makapariyan. So, ibig sabihin, kapag namatay tayo, wala nang lipatan. Kahit ipagpamisa ka pa tulad ng nakaginas na natin, kahit tayo ay pinagdadasal, pinagtitirik pa ng kandila, pinagpapamisa pa, wala nang chance para ikaw ay makalipat ng kalalagayan. Kung ikaw ay namatay, pumasok ka sa lugar ng pagdurusa dahil nagpasasa ka lamang sa ibabaw ng lupa, hindi ka madadala ng panalangin mo doon sa kabilang bahagi ng Hades. Kasi merong malaking bangin, at yung bangin na yon, malamang ang nag-design yan, ang Diyos. Kaya kahit ikaw, hindi ka makakarating doon kung talagang hindi mo ipe-prepare yung iyong kaluluwa nung ikaw ay nabubuhay pa. Ikaw ba ay umasa sa Diyos? Ikaw ba ay nagpasasa lamang sa lupa, sa ibabaw ng lupa? Kaya nga dito, ang sinasabi rito, merong isang naghahati sa lugar ng mga patay o yung Hades. Kasi ang Hades sa English ang ibig sabihin niyan ay place of the dead o lugar ng mga patay. Kaya nga dito, kahit ikaw ay maraming pera, kahit anong gawin mo dito sa lupa, kapag namatay ka na, hindi ka na pwedeng lumipat ng kalalagayan. At kung bakit ka makakapasok dyan sa lugar na yan, merong sinabi ang Panginoon sa John chapter 12, verse 47 to 48. Sabi ng Panginoon sa 47, kung mapakinggan naman ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hatulan, sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang salibutan, kundi upang iligtas ito. Ito yung unang pagparito ng Panginoon. At sabi sa verse 48, may hatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking salita. So, sino raw yung hahatol sa hindi tumanggap sa kanya at hindi tumanggap sa kanyang salita? Ang sabi rito, ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. So, kung ano pala yung sinasabi ng Panginoon dito sa Biblia na dapat mong gawin bago humantong ka sa huling araw mo dito sa lupa, dapat pala ginagawa natin. Pag sinabi ng Biblia, kung hindi ka mananampalataya, ikaw ay kapupuotan ng Diyos. So, mangyayari yun. Yun yung sinabi ng Panginoon. At malamang yung mga katulad ni Lazaro, katulad ng mayaman,
hindi ito nananampalataya sa ating Panginoon o hindi ito umasa sa ating Panginoon. Kaya nga kung ikaw ay sinasabi ng Panginoon, ikaw ay manampalataya, ikaw ay mag-aaral ng salita ng Diyos para makilala mo siya, at higit sa lahat, ikaw ay magsisi, ikaw ay magpahayag, mag-confess, magpabautismo ka, manatili kang sa pagiging Kristiyano. So, ibig sabihin, ito yung mga dahilan pala kung bakit makakapasok ka doon sa buhay na walang hanggan. Kasi yung sinabi ng Panginoon, para makarating ka sa paraiso, nakasulat sa Biblia. Kaya nga kung nabanggit na ng Panginoon, ang sabi kong hindi ka mananampalataya, ikaw ay magkakaroon ng kapahamakan o yung pagdurusa. So, ito pala yun. Kaya nga mga kapatid, huwag tayo magpasawalang bahala. Itong ginagawa natin, isang tulong ito sa mga taong para makapanampalataya ang isang tao. So, kahit konti lamang yun ay ambag natin sa buhay ng mga tao. At least, meron tayong nagagawa sa buhay nila para maniwala sila sa salitang ipinahayag ng Panginoon. Kaya nga sabi rito sa verse 26, yung inilagay yung malaking, sabi nga ni Abraham kung bakit hindi pwedeng lumapit si Lazaro sa kanya. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin. And verse 27, ito naman yung apila ng mayaman. Sabi sa verse 27, sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinamamani ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 pang kapatid na lalaki, paparoonin niyo nga siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. So ito po yung panalangin ng mayaman, kung po pwede, papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama. So tandaan natin, pag namatay na isang tao, hindi siya makakabalik sa lugar ng mga buhay. Kaya nga dito, ang tugon ni Abraham, ang sabi dito sa verse 29, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila sinulat ni Moses at ng mga propeta, pakinggan nila iyon. So yung maliwanag, yung salita ng Panginoon, salita ng Diyos o yung mga nakasulat sa Biblia, ang kailangan natin para babalaan yung mga buhay para hindi humantong dito sa lugar ng pagdurusa. At kung titingnan natin, dito pala ang patay ang siyang nananalangin para sa mga buhay, hindi yung buhay ang nananalangin para sa mga patay dapat. Pero kahit ang patay ay humiling, manalangin para papuntahin yung isang namatay, para babalaan yung mga buhay, hindi rin pwede mangyari. Magbabase lang pala talaga tayo doon sa salita ng Diyos. Kaya nga doon sa verse 30, tugon ng mayaman, nung sinabi kasi ni Lazaro, sinabi kasi ni Abraham, pakinggan nila ang sulat ni Moses at ng mga propeta. Pero tugon ng mayaman, hindi po sapat iyon. Sabi niya, ngunit kung pupunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang kasalanan. Pero sumagot muli si Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit isang patay na muling nabuhay. So ito ay pertaining sa ating Panginoon. Kung hindi ka maniniwala sa sulat ni Moses at ng mga propeta, hindi ka rin maniniwala sa ating Panginoon na namatay na muli at muling nabuhay. Kahit si Lazaro, kahit papuntahin mo sa bahay ng mayaman, hindi rin yon paniniwalaan. So sa atin, nakabase po mga kapatid, sa banal na kasulatan yung ating ikatatagumpay upang hindi tayo humantong sa lugar ng pagdurusa. Kaya nga pag sinabing, sino ba yung mga candidates sa impyerno? Ito pala yung mga nagpasasa lamang sa kasuklam-suklam na pamuhay. Ito yung nagpasasa ng buhay dito sa ibabaw ng lupa. At sabi nga doon sa ito yung namuhay para bang namuhay lang ng walang Diyos dito sa lupa. Kaya nga sa atin, ang babala ng Panginoon o babala ng banal na kasulatan ng Panginoon mismo, kasi Panginoon nagsusulat dito. Pag hindi nila pinakinggan yung mga salita ng Diyos, sulat ng mga propeta at sulat ni Moses at Ebanghelyo, malamang mapunta ang bawat isa sa atin dito sa Hades na sa mababang bahagi.
pag sinabing Hades, pag namatay ka, dapat doon ka sa Abraham's bosom na tinatawag o yung tinatawag na paraiso. At ang magiging dahilan kung bakit hindi ka mapupunta doon sa Tartarus o yung sa mababang bahagi ng Hades dahil sumunod ka sa mga salita ng Diyos sa sulat ng Moses, ng propeta at ng ebanghelyo. Kaya nga tayo mga kapatid, isang malaking babala ito sa atin. Tayo po ay patuloy na maniwala doon sa nasusulat. Maraming pananalig ang tao na hindi sinasama yung mga nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya nga yung mga mapupunta sa impyerno, introduction pa lang yung Hades, and then yung mga nasa Hades at doon sa Tartarus, ang destination po niyan ay sa impyerno. Kaya nga ang pinag-aaralan na natin impyerno para hindi po tayo makarating dito, para makaiwas tayo. Kaya nga kung meron pa tayong mga kaibigan na hindi alam ang tungkol sa mga bagay na ito, so pwede natin itong ibahagi sa kanila. Share natin. Kung hindi nyo kaya magsahayag ng salita ng Panginoon sa kanila, i-share nyo itong yung ating video na ito at wala pong masama. Makakatulong po kayo sa ikaliligtas ng mga tao. Lalo higit sa ikatututo nila tungkol sa banal na kasulatan. So hanggang sa muli po mga kapatid, pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po sa inyong lahat.